Hi everyone! 2:30 na naman kaya manonood ulit tayo ng paboriting niyong programa araw-araw, ang abot kamay na pangarap. At ngayon ay nasa episode 324 na tayo. Ano, Apo? Nalaman mo na ba ang sikreto ni Doc Lindo? Sandali, anong sekreto? Wala po yun eh. Nagpa-prank lang po si Doc Lindon. Kainis naman, oh! Lakas mo kabitin! Sandali. Annalyn, alam mo kung ako sa'yo, kahit malaman mo pa yung sikreto, naku, huwag ka na makialam. Kasi baka mamaya maulit na naman yung nangyari sa inyo ni Doc Lindon. Hayaan mo na lang na kusang lumabas yung sikreto. Hintayin kusang lumabas? Mali yun, Lynette. Palagay na lang natin. Si Doc Carlos, may sikreto pala. Huli na nang malaman mo. Paano? Oo nga. Chang, wala hong sikreto si Ay, naku Carlos, po. kaya hindi mangyayari yun. Basta anak, mag-iingat ka ha. Kasi baka mamaya mag-away na naman kayo ni Doc Lindon, kaya huwag ka na lang makialam ha. Naku naman. Huwag ganun, Lynette. Maging ano ka naman. Maging matalino ka naman. O paano, umuwi na tayo kasi maaga pa yung recognition mo bukas. Ay, recognition? Ang sexy ni ano. Carmina. Ma'am Lynette, ako na po mag-register. Ay, I'm fine. sige, salamat. Ay, ayan na sila. Miss Karen na sila, Dr. Ragnar! Dr. Annalyn, congrats ha. Congrats din po. Congrats Sana may din. papera tong ano, recognition. Ikaw talaga mukha kang bida. Hindi pa sapat na ma-award naman tayo, ma-recognize tayo na meron tayong ginawa sa Bakit buwan ayaw mo ng natin. pera? Gusto ko. Siyempre, si may ayaw. Pero mas lamang yung gusto ko ng pagkain kaya ako umattend dito dahil actually, Sila yung comic relief, nakakatawa. Gracious talaga sa inyong lahat Opo. ha. Ay, para sa akin, mga heroes talaga kayo. salamat po. Ay, Tita Lynette, speaking of pagkain po, napunta na kami sa buffet kaya po kami nandito para po makatipid, diba? Sulit naman po tayo yung pagkain. Recharge lang po kami doon. Sige po. Excuse me. Ma'am Lynette, pwede po ba kitang makausap? Oh. Oo naman, tungkol saan? Nakausap niyo na po ba si Doc Carlos? Tungkol ba to sa proposal? Oo, nakapag-usap na kami. Napag-usapan namin na kailangan kilalanin muna namin yung isa't isa bago kami magpakasal. Salamat sa concern mo nga. Yun lang yung sinabi niya. Wala po ba siyang ibang sinabi sa inyo? Wala na. Bakit? Meron pa ba siyang kailangan sabihin sa akin? Oo, sabihin mo, oo. Ay, bakit hindi ka, nagsalita din? Wala naman. Ay, Sandali, sagutin ko lang si Carlos. kakainis naman itong si Lindo. Hindi ka nagsabi. Si Balahado, yung killer, yung assassin. Ayan, sinagot niya. Oh, very good. Madam, nakahanda na yung bata ko.
Pagkatapos ng araw na to, hindi mo na poproblemahin ang Doc Javier na yan. Dahil sa morgue na siya magjo-duty. Abot kamay na namin. Doc Lindon, What? may problema ka na naman ba? At ba't involve yung kapatid ko? Doc, please. Not now. Bakit not now? Eh, involve yung kapatid ko. Hindi mo siya kapatid. Bakit hawak mo yung phone ko? Anong gagawin mo kay Doc Lindon? Answer me! Wala. Anong wala? Naku, sinungaling ka talaga. At sinungaling talaga, Moira. Talaga naman. Nakaka-high blood ka. Anong wala? Yan, buti na lang. Sinungaling! May tumawag sa'yo. Ang sabi niya, hindi mo na daw problemahin si Doc Lindon. Ano na naman ang pinagawa mo? I am eliminating our problem. No! I mean, Eh, ba't nakakainis naman? Hindi rin naman yung sinabi, Puisit. Ay, there must be a good reason. hindi kapatid ang turing sa inyo, Zoe, Doc. Doc, alam ko naman yun, na hindi kapatid yung turing niya sa akin. Pero kapatid ko pa rin siya at concerned ako sa kanya. Bakit ba hindi mo na sabihin sa akin kung ano ba yung problema ninyo? Maghintay ka lang. Everything will make sense. Bakit? Naku. May solusyon ka na ba? Nakausap ko na si Doc Lindon. At ano? Pumayag ba siya doon sa gusto mo, ha? And what's next? Paano mo sisiguraduhin na hindi na sila mag-iingay, ha? Paano? Hindi ko alam, but don't do this! I don't want to do this, Zoe. But I have no choice. Mommy, you have a choice! Huwag mong gawin to! At anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa pulis? FYI, pulis ang kausap ko. Paano? Pag nakulong ako? Paano? Pag nabulgar na yung sikreto ni Doc Carlos? Ano? Mag-isa ka na lang? Kaya mo ba yon? Ano? Grabe. Utak kriminal ka talaga. And I will not be a criminal like you. Dapat, Listen to me. ayaw niya matawag na kriminal. Eh, anong ginagawa niya? I would do anything for you. Anything. Zoe! Zoe! Gagawin ni Zoe, habulin niya doon para hindi mapatay. Wala na, dyan na yung killer. Katakot naman. Carlos, meron ka pang gustong sabihin sa akin? Bakit mo natanong, Lynette? Naku, Kasi nakausap ko si Doc Lindon. Tinatanong niya ako kung meron ka ba daw nasabi sa akin. Meron ka bang gustong sabihin? Kung hindi mo sasabihin yung katotohanan,
Ako ang magsasabi. Carlos, pwede mong sabihin sa akin kahit ano pa yan. Lynette, Dr. Enriquez. Excuse me. Doc Carlos. Lynette, andito rin ako yun. Mayor. Hindi ko pwedeng lumapit kay Mayor. It's okay, it's okay. It's okay. Pasensya na. Mayabang ng mga tauhan ah. Iingat lang. Medyo madami kasi akong nare-receive na death threats sa ilang araw. Yeah. Yun na, ingat. But you know what? We shouldn't fear them. Katulad ng mga heroes na paparangalan natin today. Handa nilang isakripisyo ang buhay nila para sa iba. Meron pa pong kulang na dalawa, si Dr. Javier and Dr. Annalyn Santos. Oh. Mayor, ito po pala yung nanay ni Dr. Santos. Dr. Annalyn Santos, the young genius doctor. Matapang at matalino. You should be very proud of her. Ay, ako, Mayor, proud na proud po ako sa anak ko. Pero kung minsan po kinakabahan po ako sa kanya dahil wala nga po siyang takot. You know, it's people like her daughter. It gives me hope for the future. Someone who really wants to help others. These are the people who are to stand for Yeah. Galing naman ng speech ni Mayor. good and to fight against what's wrong. Ako, Mayor, ganyan-ganyan po si Dr. Santos. Ganun talaga. Hindi natin dapat katakutan mga ganyang bagay. Alam niyo kung ano yung dapat nating katakutan? Yung hindi tayo maging totoo sa ating mga sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Hirap mamatay na hindi natin nasasabi sa mga mahal natin sa buhay kung ano yung gusto natin sabihin. At may tinatago tayo. Ayun, mabait yung mayor siguro kaya ipapatumba ng kalaban. Boss, nandito na ako sa area. Kakatakot. Establish na mabait pati yung mayor. You know, Mayor, I totally agree with you. Tsaka mukha naman pong safe ang event ngayon. Yes. Marami pong pulis na Yes. nakantabay. God's always with us. Oh, paano? Magkita-kita na yung mamaya sa awarding ceremony. Help yourself. Kausapin ko muna yung mga ibang bisita. Sige po, Mayor. Sige po, Mayor. Alam mo, Carlos, tama si Mayor, no? Nag-agree ako sa kanya. Mahirap talaga yung meron kang tinatago, lalong-lalo na yung sa mga mahal mo sa buhay. Di tama. Sige, Lynette. Meron na akong kailangan kausapin. Ha? Oh, sige. Ako na, sige na. Kayo naman, salamat. Salamat, salamat. Doc Lindon! Doc Lindon, sumagot ka! Sumagot ka! Mapapahamak ka! Ayaw sumagot. Anong ginagawa ni Doc Lindon? Sumagot! Ay, hello. Gusto ko. Doc Carlos, Thank you. can we talk? Okay. Hindi mo pa rin pala sinasabi kay Ma'am Lynette. Lindon, di ba sabi ko naman sa'yo, give me time. Hindi madali itong pinapagawa mo sa akin. Time! Ito, kailan mo sasabihin? Bukas? Next week? Next month? Next year? Kapag kinasal na kayo? On your deathbed? When? See? Sabi ko na nga ba eh, Dok, ako yung nahihirapan.
hindi mo sasabihin, ako na ang magsasabi on your behalf. Sige, subukan mo. Ano? Sisisantayin mo ako? Fine. Dok, hindi ako natatakot pero hindi ako pwedeng tumahimik na lang. I care about Ma'am Lynette and Dr. Annalyn. Doc Lindon, ako din nahihirapan ako. Dok, hindi ka mahihirapan kung sasabihin mo yung totoo. Dahil kapag sinabi mo yung totoo, makakasama mo yung totoong anak mo. Oo nga. At makakasama ni Dr. Annalyn yung totoong tatay niya. Hindi mo magawa dahil iniisip mo lang yung sarili mo because you're selfish. Hindi mo magawa. Watch me. Lindon! Lindon! Kakainis tong Lyndon na to. Ay, tong ano na to, Carlos na to. Hi. Saan ka galing? Sorry po, nag-restroom lang kasi ako. Ay, restroom? Teka muna, saan ba yun? Kasi naiihi din ako. Doon lang po. Lalabas ako dito na. Oh, dito ka na. O, kainin mo na doon. Dito ka na. Dali lang nga, mag-restroom lang ako. Mga, ano, mga intro-exit eh. Labas-pasok. Pagkalabas, sasalisi yung ano, dapat makausap, yung mga ganon. Dr. Santos, asan ang nanay? Bakit? Kailangan mo siya makausap. Asan siya? Bakit nga? Ano, guguluhin mo na naman siya sa mga cryptic statements mo, tama? Kailangan mo siya makausap. Asan ang nanay mo? Bakit nga? Asan siya? Hindi, hanapin mo. Ano hanapin? Asan yung nanay mo? Ba't kaya ako sa inside? Basta makita sa akin, asan yung nanay mo? Start na nga daw. Halika na. Halika na to. To go. Sisinyarin siya. Naku, mababaril si Lyndon. Magsisimula na. Talaga? Mababaril siya. Nung hindi niya masasabi. Based sa ano yan. Tingin ko lang yan sa takbo ng mga eksena. Pwede ba natin makausap? Ngayon na? Magsisimula na yung kawarto eh. Lynette, please. May kailangan mo sabihin sa'yo. I'm sorry. Bakit madilim yung paligid niya? Hindi na nailagay yung ano. Doc Carlos? Hello? Hello, Zoe. Doc Carlos! Si Doc Lindon, alisin niyo siya dyan! Zoe, bakit? May papatay sa kanya! Hindi niya aalisin! Hahayaan yung mapatay. Zoe, di magandang biro yun, ha? Hindi ako nagbibiro! May papatay sa kanya! Sino ang sabi? Paano mo nalaman? Basta hindi na importante! Basta alisin niyo siya dyan! Dahil baka may madami pang iba! Please! Dalian mo na. Kung gusto niyo mapatay talaga, hindi niyo papaalis mo siguro. Ayun na yung assassin. Yeah, sensya na po. Protocol kasi ni Mayor, mas na
reasons lang dahil yung girlfriend sa akin. Hindi nga safe sa loob. Ang ibig niyo sabihin? May ayaw mga pasok. Inalatas yung doktor ko. May papatay nga sa doktor ko. Di mo naintindihan? Sir, hindi ganyan mangyayari. Safe na safe po sa loob. Nakapantay kami. Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Sir, pasensya na sir. Bawal nga po, sabi ni Mayor eh. Ayun na mismo yung killer eh. Yung ano yun. Ako! Boss, nakapwesto na ako. Mga yan. Bilisan mo na. Pagsisira pa yung plano natin. Bilis! Picture tayo na wala pa naman yata eh. Boss, may babae nakaharang. Eto dito. Okay naman. Dito naman tayo dito. Ito yung batang genius na viral, boss. Mamaya ka nagtubuga dyan. Tapusin mo na yan. Tutulungan natin si Mayor. Boss, nakaharang yung babae. Problema ba yun? Patakusin mo na lang yung bala. Bilisan mo na dyan. Alam, patag. Kopya, boss. 1, 2, 3. Ang Rocky, isa pa! Ang dami naman, isa pa! Yeah! Yun na! Masasend ko sa'yo, mami, para pag ano mo. Teka-check muna natin. Oh, sige. Life is short. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa loob lang ng isang iglap. Hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala. Ma'am Giselle, Yes? nabalitaan niyo na po yung nangyari sa our wedding. Why? What happened? Nagkagulo eh. May namaril. What? Hindi ka pwede pumunta sa event na yun, Robert. Dito ka na sa bahay. Hindi kami magkikita ni Lynette. Si Annalyn ang gusto kong puntahan. Sorry sa iyo, gymnasium tayo, kuya. Grabe, may nabaril. Natuloy yung ano. Natuloy yung pagbaril. Nagkakagulo na doon! Ano nangyari? May nabaril po, sir. Nandun yung anak ko. Kaya ko naman ang ginagawa ko dahil sa'yo. Every time na may ginagawa kong kasalanan, alam mo bang damay ako? Anong klaseng ina ka? Naiinggit ako kay Annalyn. Hindi dahil anak siya ni Daddy, kundi dahil napakabait ng nanay niya. Mukhang na-deads na si Doc Lindon. Ay, nako. So, yun. Abangan natin yan. Sobrang kabang-abang yung pagkakaputol ng eksena. At nakakalungkot kung nabaril mo talaga si Lindon. Ganda pa naman ng acting niya. Tsaka mga kahinayang na hindi pa rin niya nasabi yung totoo. Nagkakaroon pa rin ng, advantage, tuloy pa rin yung show. Pero yes, kung sa totoong buhay, parang hindi pa rin nasusolve yung problema ni Annalyn kay Zoe. So yun lang, hanggang dito na lang muna tayo. It's a really good episode for today. And then pati yung ng dapat nga bang sabihin ng truth or not, paano uukalkalin ka ng konsensya mo hanggat may kasinungalingan sa puso. So yun lang, maraming salamat and hope you do subscribe to my YouTube channel. It's called Panorth TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East, kundi Panorth TV. Bye!